Samantala, nagsimula na ang palay procurement ng NFA para sa buffer stock sa panahon ng kalamidad. Narito ang report. Itinuturing na lean months ang panahon ng tag-ulan kung kailan tapos na ang anihan ng palay at panahon naman ng taniman. Ayon sa ilang rice retailers, posible raw na mahahati ang supply ng bigas dahil nagsimula na rin noong Abril ang NFA sa kanilang palay procurement bilang paghahanda sa kalamidad. Bumili pa yung NFA ng palay, siyempre tataas talaga ang bigas. Tataas din ng palay. Hindi pa sila makapagtanim ng palay kasi nga yung walang tubig sa mga palayan. Umaabot na sa mahigit 190,000 na sako ng palay ang nakaimbak sa warehouse ng NFA. Higit 56% na ito mula sa target procurement ngayong taon na 336,000 sacks ng palay. Sustainable naman siya pag may dumarating na calamity or emergency dito sa Pangasinan. Mataas din ang buying price ng palay sa ngayon na pumapalo sa 30 pesos per kilo. Wala umanong nakikitang tanggapan na problema pagdating sa paghikayat sa mga magsasaka na magbenta ng palay sa NFA. Ang farmer naman dependent yan sa mga ex-farm price. Kung mataas ang ex-farm price, so kailangan itaas din ng NFA ang presyo para makabili kami. Kasi pag hindi mataas ang price ng NFA, sigurado makukuha yan ng traders. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North, Central Luzon.